sige na. Huwag ka na pakipot. Ayoko na ng ganitong buhay. Pagod na ako. Munang makakuha ng work visa. Kung hindi, pwede kang ma-deport. Sorry po. Napulot ko lang to. Baka hinahanap na ng may-ari. Kayo na pong bahala rito. Okay. Okay. Kung may kailangan ka, pwedeng puntahan mo ako sa kwarto ko. At tutulungan kita. Tiniwan mo ako! Nangyari sa guest room. Walang iya ako! Hinga! Hinga! Dahil ang pakinabang natin sa kanya. Tama ka. Dahil sa mga desisyon niya nakasalalay, ang magiging posisyon at kinabukasan ng kumpanyang ito kaugnay ng... Siya si Madam Evelyn Lee mula sa Mondo Group. Ito ang aking son-in-law. Ang tagal kitang hindi nakita. Ang ibig bang sabihin nito? Nagkakilala na kayo? Opo, naalala ko nag-attend siya sa kasal ko. Ang galing naman. Naalala mo pa pala ako. Kahapon pa ho kami naghahanap ng marunong maghakata. Marami na nga nababahala at nag-iisip kung may mahahanap kagad kayo. Naisip ko lang, kumuha kaya muna tayo ng isang empleyadong galing sa Mondo Group. Ang suggestion ko, ipapahiram muna namin sa inyo ang isang empleyado namin. Ang taong yun ang nag-aasikaso kay Mr. Nakamura sa tuwing bumibisita siya. At sa pagkakaalam ko, gustong-gusto siya ni Mr. Nakamura. Maraming salamat sa offer mo. Pero kaya ko ng solusyonan ito. Teka, ikaw ba mismo? Opo. Ako ang mag-aasikaso sa kanya pag wala kaming mahanap. Kung ikaw ang gagawa nun, magiging higit pa sa VIP ang status niya. Opo. Pag-isipan mong maigi ito. I-upgrade mo ang services para sa kanya. At ibig sabihin nun ay marami mga pagbabagong kailangan gawin. Sigurado akong hindi ka agad sasangayon ng staff on site. Maayos ko naman po yun. Mas mahalaga si Mr. Nakamura. Pasensya na po ha, pero dapat ang isang hotel ay nakafocus sa pagsisilbi sa mga guest nito. Dapat hindi pinoproblema ang isang empleyado. Kung saan siya nararapat, doon siya para walang abala. Pasensya na rin, ma'am. Pero hindi ako sangayon. Ang hotel ay dapat maging isang tahanan, hindi espesyal na lugar. Dahil dyan ang hotelier ay parang kapamilya na ng mga guest. At bilang isang miyembro ng pamilya, handa kang gawin ang kahit ano para sa ikabubuti ng lahat. Naniniwala akong ang mga empleyado namin ay tutulong para mapagtibay ang tiwala ng mga guests sa amin. Sorry, pinag-alala namin kayo. Huwag ka na mag-sorry. Nakikita kong kaya mo. Good luck. O ngayon, nakita mo na kung bakit mas gusto ko siya kaysa sa anak ko. Alam ko na ang dahilan. Excuse me, pwede po magtanong? Tungkol saan? Di ba po dati may bahay ampunan dyan, Manong? Oo. Pero nilipat na yata yun. Ah, talaga? Alam niyo po ba yung address? Hindi. Mukhang madali lang ang trabahong to. Pero kailangan mo rin mag-train. Tingnan mo ha. Una, basahin mo ang sponge. Tapos mag-umpisa ka sa gilid, okay? Sunod yung harap naman ang linisin mo. Pagkatapos yung bubong. Sorry, hindi ka qualified. Ha? Next. Excuse me. Ano pong dahilan, sir? High school lang ang tinapos mo. Okay. Pero dun po sa ad nyo, wala namang nakalagay na college graduate. Kaya bang inisip mong hindi kailangan ng college degree? Huh? Basic requirement yun. Siguro ngayon ka lang nakapag-apply. Sabi mo kanina, nakasampung interview ka na. Di ba? Tama ako? Huh? Dumating ka dito nung 27. Kaunti na lang ang panahon mo para mag-apply ng visa. Next. Ayos ba itong ginagawa ko? Oo, ayos naman.
Aplikante kayo, ma'am. Oo. Requirements niyo po. Maliit pa lang ako, nakatira na ako sa Japan kaya confident ako sa Japanese. At bukod doon, makakatulong din sa kumpanya ang positive attitude ko sa pagtatrabaho. Anong tingin mo sa takbo ng IT industry ngayon? Heto ng order nyo. Okay. Tubig pa dito, miss. Sandali lang po, sir. pa! Isa pa? Oo! Isang order ng beef sa table 3.